Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 8, 2025, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 1 hanggang 4. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ay tungkol sa Ama namin or Our Father. Ito ay madalas nating ginagamit na panalangin bilang isang Katoliko kapag tayo ay nagsisimba o kaya kahit saan bago matulog, pagkagising sa umaga at kung ano-ano pang ginagawa natin. Ito po ay napakagandang panalangin at sinasabi nga natin na ito yung perfect prayer dahil ito yung prayer na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Marami pong ibig sabihin dito sa panalangin na ito. Itong version ni Luke ay maiksi. Halos 5 lang yung pinaka-petition. Doon naman sa version ni Matthew ay yun yung parang kumpleto na halos 7 yung petitions. At ang gusto ko lang ibahagi sa inyo dito ay tunay nga na napakaganda ng panalangin na ito. Marami na nagsasabi niyan at ganun nga ginagamit natin ito sa ating simbahan kapag tayo ay nagdadasal. Mayroon din tayong guide kung paano tayo manalangin. Yun ay tinatawag nating acts of prayer. Yung A, adoration. C, confession. T is thanksgiving. Tsaka yung S is supplication. Yun yung parang format or formula natin kapag tayo ay nananalangin. Yung una muna, nagbibigay tayo ng puri sa ating Panginoon. Sumunod ay ikinakumpisal natin ng ating mga kasalanan. Sumunod ay nagpapasalamat tayo at ang panghuli ay humihingi tayo sa Kanya ng mga kung ano yung mga pangangailangan natin sa ating physical at spiritual na buhay. Pero dito ang ibabahagi ko ay napakaganda itong panalangin dahil ito ay parang laban din sa mga tukso or temptation. Kung mapapansin natin ang temptation ng ating Panginoon, ng tinukso ng Diablo ang ating Panginoon, 3 beses siyang tinukso. Ang una ay tungkol sa bato na gawing tinapay. Ang pangalawa ay pinakita sa kanya ng Diablo ang mga nasa paligid at sabi niya,
ibibigay niya lahat ang iyong kay Jesus. At ang pangatlo ay yung tumalon siya sa bangin at tutulungan siya ng anghel para hindi siya bumagsak sa batuhan. Basahin ko lang po ito sa Lucas chapter 4 verse 1 hanggang 12. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. So meron tayo sa ating panalangin sa Ama namin, yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. So yan din ay panlaban sa ganitong tukso ng diablo. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng diablo. Pinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko, kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So yan din ang sa Ama namin, yung unang-una. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kaya ang Ama namin ay magandang panlaban sa ganitong mga tukso. At ang panghuli po ay, at dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksoy ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Yung panghuling tukso ay yung sinubok siya ng diablo. At ito rin ang ating panghuli dito sa binasa natin na panalangin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. So ito pong Ama namin ay napakagandang panalangin at ugaliin po natin itong gamitin sa ating pananalangin para tayo ay malayo sa mga tukso ng diablo at maging mas malapit tayo sa ating Diyos. Ang sabi pa nga ng iba, ang Ama namin ay parang summary ng mabuting balita. Kumbaga dito naka-summarize kung ano ang mensahe ng mabuting balita. Yun lamang po mga kapatid sa araw na ito. Magkita-kita po tayo bukas. God bless.